Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Case. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo. Some part of it hindi. Tignan natin ngayon. Anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mamabatid. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Anong connections, anong love story. Tingnan po natin sa mga mensaheng lalabas sa reading na ito. Spirit guides, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais yung ipabatid. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Send me more messages sa spirit guide. Nine of Cups, Ace of Pentacles, Judgment, Nine of Pentacles, Knight of Wands, Five of Cups, Two of Wands, Hierophant, Six of Pentacles. Papatay isa. Bottom of the deck, High Priestess. Yan. Meron ditong Five of Cups. Meron ditong Judgment. Nine of Cups. Yan. High Priestess. Maaring you've been into a relationship na kung saan sobra-sobra yung regrets and loneliness mo. And yung sadness mo. You've been into a heartbreak. Maybe recently, or maybe nararanasan mo sa ngayon, na kung saan nagkahiwalay kayo ng person mo, you both decided to be separated. Maybe your relationship is not working well, maraming hindi pinagkakasunduan, maraming immaturities, maraming insecurities. Kaya, mas minabuti mo na lang na, o mas minabuti nyo na lang dalawa na maghiwalay na lang. Yung iba naman doon, maybe ghosting, ganun. Nagkaroon ng panahon na, eto, Two of Wands dito. Since single ka, you want to explore different things in life, you want to travel, ma-discover pa ang sarili mo. Diba, usually ganyan eh. Kapag galing sa breakup, ang gusto, hahanapin ko muna ang sarili ko. Gusto muna mag-explore para ma-discover din kung ano pa ba yung mga kakayanan mo or mag-discover ng mga places. Diba? Kaya yung Two of Wands dito, para sa sarili mo muna yan. You are planning to broaden your horizon. At maaring meron kang nahanap na bagay na ginawa mo which is nakatulong sa'yo to move forward with your life, to move on. Nine of Pentacles, mas minabuti mo na mag-focus sa sarili mo at naging matagumpay ka naman. Kasi dito, kahit single ka, pagdating sa financial, no, yung pagdating sa, sabihin natin, career or money, maganda ang takbo ng iyong pamumuhay. You are doing well with your life. Dumating dito yung point na maybe yung person mo, meron nakapagpayo sa kanya, pinayuhan siya, parents niya, mas nakatatanda sa kanya. Judgment. Nagkaroon ng kaliwanagan. Kasi kung mahal nyo yung isa't isa, tapos naghiwalay kayo because of your immaturities, insecurities, maybe dumating din yung point dun sa person mo na maaring
naliwanagan siya, natauhan siya. Yung mga lessons dun sa relationship ninyo, yun, na-realize na niya yung mga bagay na yun. Hindi pala ako dapat ganito, mas binibigyan ko siya ng atensyon, ng pansin. Di ba kailangan yung manage yung balansehin yung oras niya between ibang priorities at saka sa'yo. O kaya naman is yung be mature to handle a relationship. O kung ano pa man, nagkaroon na ng enlightenment, ng awakening do sa person mo. Realization. Kaya naman, maaring dumating, lumipas yung panahon, Knight of Wands, yung person mo nandun yung kanyang desire, yung kagustuhan na talagang bumalik sa'yo. Ayusin na ang lahat, maaring nagbago na siya, maaring marami na siyang natutunan sa kanyang mga naging pagkakamali. At ikaw rin naman, pareho na kayo. Ganun kasi minsan kapag naghihiwalay, tas mahal nyo pa rin yung isa't isa, tas marami nangyari sa inyo, separate ways, marami ka natutunan, siya rin naman. Maaring nag-grow na yung person na yun, nag-mature na yung person na yun, ikaw rin, nag-grow ka na, nag-mature ka na. At maybe this time, sa pagkakataong itong ibibigay sa inyo, this is a new opportunity na kung saan mas mag-grow kayo together, new opportunity to be together. This time, meron ng give and take relationship kasi baka dati, one-sided lang eh. Sino na yung palagi nasusunod? Siya lang. Or ikaw lang. Parang basta ganun. Yung isa lang yung parang mas more na nagmamahal, yung isa binabaliwala ka. Pero this time, Six of Pentacles, lumabas to, magkakaroon ng generous love, magkakaroon ng give and take. Bukod dun sa give and take na relationship, High Priestess dito, ibig sabihin magkakaroon kayo ng open and honest na relationship. So maybe this time, sa mga bagay na natutunan ninyo, malakas ang possibility dito of reconciliation. And Nine of Cups, wish fulfillment. Kumbaga, yan na yung halos kabuuan, lahat ng manifestations mo, lahat ng prayers mo about you and your person, especially when you still love each other, there will be a second time around. But this time, it is an open and honest, give and take relationship. At yung Ace of Pentacles dito signifies this will be more stable. Siyempre, natuto na kayo sa mga nakaraan eh. Natuto na kayo sa mga pagkakamali ninyo. Sa pagkakataong ito, mas maayos nyo nang ma-handle ang inyong relasyon. Diba? Open yourself to love. It is safe for you to let your heart be seen. Don't be scared. Open yourself to love again. Take a leap of faith. Only when you're willing to step out of your comfort zone will you reap great rewards. Yung nandito, Two of Wands, you are planning to explore. Yan, nagkaroon ka ng, umalis ka dun sa comfort zone mo, kaya mas naging successful ka. Engagement. Your love life is soon ascending to a higher level of commitment. So maybe, this time around, mas naging stronger yung bonding nyo ng person mo at magkakaroon na ng next level of commitment, which is engagement. Hindi ka na niya pakakawalan pa sa pagkakataon na muli kayong magkakabalikan. May mga ganyang stories even yung mga celebrity. Sila, nagkahiwalay, nagkabalikan, tapos nauwi sa not only engagement, itong Hierophant dito is marriage. So, bakit hindi, di ba? Have faith. So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.